Sa loob ng 4 na taon mula nang mamatay si Haring Harold, ang Elbaf Quest Castle ay tila naiwang nakatiwangwang. Ang mga tauhan ay nagtataka kung bakit tila walang bantay sa paligid ng kastilyo. Pagdating nila sa malaking pinto, napansin nilang wasak ito mula sa loob. Nagulat sila, sapagkat hindi karaniwan na ang mga mananalakay o intruders ay sumisira ng pinto mula sa loob. Isa sa kanila ang nagsabi na mukhang kamakailan lang nangyari ang pagkasira. Habang nagmamadali silang pumasok, ang isang tauhan ay sumigaw, "Nasaan ang susi? Kailangan natin itong buksan." Malinaw na may kakaiba o misteryosong nangyayari sa loob ng kastilyo, kaya't handa silang tuklasin ang sekreto nito. Sa isang napakalawak na kastilyo na ngayon lamang nila nakita, tumigil sina Luffy at ang kanyang mga kasama. Wait, nakakakilabot ito, nginginig sa takot. Ang lugar na to ay napakalaki para lockerin. Dagdag pa niya habang tinitingala ang napakataas na pintuan. Si Luffy, gaya ng dati, ay hindi natinag. Nakangiti siyang tumayo sa harap ng pintuan at sumigaw, ang lugar na to ay sabay taas ng kanyang mga kamay na parang excited na excited. Hindi ko man lang makita ang Kisame, hinahong naglalakad at sinusuri ang paligid. Sa kabila ng kanilang kaba, isa lang ang nasa isip ni Luffy. Sigurado akong may kayamanan dito. Tara na. Sabay-sabay nilang binuksan ang pintuan, nagbabantaan kung anumang lihim na naghihintay sa loob ng misteryosong kastilyo. Habang nasa loob ng isang misteryosong lugar, isang higanteng nilalang ang natataranta, sinasabing hindi niya kayang harapin ang sitwasyon dahil hindi pa siya nakapunta rito kahit kailan. Ang higanteng ito, na may malambot na puso sa kabila ng kanyang laki, ay sinusubukang tumulong sa kanyang mga kasamahan ngunit halatang kinakabahan. Si Nami, na tila leader sa sitwasyong ito, ay matapang na nag-uutos sa higanti, pinapalakas ang loob nito habang sinasabing, "Buti nandito ka ngayon. Kailangan ka namin." Bagamat medyo nag-aatubili, sinunod ng higanti ang utos niya at nagsimula ng kumilos. Sa kabilang banda, si Luffy ay tinatanong si Rodo kung alam niya kung nasaan ang susi. Samantala, ang higanti ay ginamit ang kanyang malalaking kamay upang linisin ang daanan, sinusubukan nilang maabot ang kanilang layunin habang nagpapakita ng kakaibang teamwork. Habang nililibot ng grupo ang isang lumang kastilyo, hindi maikikaila ang kanilang kaba at paghanga. Sabi ni Luffy, "Wow! Anong kastilyo ito? Nakakakilabot pero nakaka-excite din." Napansin nila ang mga wasak na bahagi ng lugar, at nagtaka si Nami, bakit parang lahat wasak? Ito ba ang gawa ng mga sumalakay? Samantala, ipinaliwanag ni isang kasama, hindi, ang pinsalang ito ay matagal nang nandito. Si Loki ang pumatay kay Haring Harold. Nagpatuloy ang kanilang pag-usad, at naramdaman nila ang bigat ng kasaysayan ng lugar. Nagulat si Nami, nakakatakot ito. Ano ba sila? Sinagot ito ni Luffy, "Ano? Ang laki nila." Habang iniisip ang kasaysayan, sinabi ng isa sa kanila, si Loki ay isang halimaw, at si Haring Harold ay kilala bilang isang dakilang mandirigma. Sa huli, nagkomento ang isang miyembro, ang ganitong uri ng pinsala ay hindi maiiwasan, habang inaalala ang tindi ng digmaan na naganap dito. Napansin ng lahat ang malagim na kasaysayan ng kastilyo, na tila nagtataglay pa rin ng mga lihim at panganib. Habang ini-inspeksyon ang sinaunang kastilyo, napatingala ang grupo at napansin ang isang malaking larawan. "Oh, tignan nyo sa itaas ninyo," sabi ng isa sa kanila. Isa itong larawan ni Haring Harold, ang pinakamalakas na hari ng Elbaf, na sinubukang magtatag ng mapayapang ugnayan sa labas ng kanilang mundo. "Ang lakas niya tingnan," sabi ni Nami habang tinitingnan ang larawan. Napansin nila ang mga marka sa ulo ng hari, at ipinaliwanag ng isa, ang mga pilat na iyon sa ulo niya ay mula sa kanyang sinaunang sungay bilang higanti. Noon, pinaniniwalaang ang mga sungay na ito ay simbolo ng digmaan at kalupitan. Ipinaliwanag pa ng grupo, akala niya ang mga sinaunang sungay ay relikya ng isang panahon ng digmaan, kaya pinili niyang alisin ang mga ito. Napabulala si Nami, may sungay siya noon. Habang iniisip ang tapang at paninindigan ng hari, sinabi ng isa, "Anong paninindigan?" Ginawa niya ito para sa kapayapaan. Ang sakripisyo ni Haring Harold ay nagpakita ng kanyang dakilang layunin, ang pagtatag ng kapayapaan sa kabila ng kaguluhan ng nakaraan. Pagkatapos ng pagkamatay ni Haring Harold, ang kanilang bansa ay nalugmok sa kalungkutan. Ang may pinakamatinding galit kay Loki ay walang iba kundi ang kapatid niya sa ama, si Hodge Roden. Nagulat si Luffy, "Ano?
Kapatid niya si Loki. Ipinaliwanag ni Nami, oo, pero magkaiba sila ng ina. Bago pakasalan ng Reyna, si Hajruden ay anak ng hari sa ibang babae. Dagdag pa ng isa, si Elef, ang kilalang Reyna, ay hindi kailanman kinilala ni Hajruden dahil siya ay mula sa ibang bansa ng mga higanti. Pero ano nga ba ang ibig sabihin noon? Pareho pa rin silang mga higanti, hindi ba? Ang kwento ay nagpapakita ng intriga sa pamilyang hari ng mga higanti, puno ng galit, hindi pagkakaunawaan, at pagkakahati dahil sa pinagmulan. Samantala sa kabilang panel, sa Rino ng mga patay, isang nakakatakot na tanawin ang bumungad. Habang nagpapakahirap ang isang mandirigma, hiniinggil siya at sinabi, hindi ko kayang umalis sa lugar na ito. Isang makapangyarihang nilalang ang nagsalita mula sa taas, naiintindihan mo na ba ngayon? Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Dagdag pa niya, inaalok ka namin ng pagkakataon sa pagka-Diyos. Karamihan ay namamatay na walang silbi, gumagapang sa kahihiyan, para lang magkaroon ng kahit maliit na pagkakataon sa ganoong karangalan. Ngunit sinabi rin ng nilalang, ang magiging resulta ay pareho pa rin, kahit subukan mo. Nagalit ang mandirigma. Ikaw, hamak. Sigaw niya habang pilit na nilalabanan ang kanyang kapalaran. Habang nagaganap ang matinding labanan, ang paligid ay napuno ng init at tensyon. Ang mandirigma ay hingal na hingal, pilit na nilalabanan ang sakit sa kanyang katawan. Sa kabila ng sugat at pagod, hindi siya sumuko. Ha, huff, huff, bulong niya habang nakatayo pa rin sa gitna ng labanan. Sa kanyang harapan, isang nakakatakot na halimaw ang nagpupumilit umatake. Sa likod ng eksena, isang makapangyarihang nilalang ang bumalik ng kanyang tanong, well, magiging kabalyero ka ba ng Diyos? Ngunit ang mandirigma ay sumigaw, tama na. Sobra na. Habang pilit na nilalabanan ang kapalarang itinatakda para sa kanya. Ang halimaw ay umatungal sa galit, habang ang mga tanikala ay pumalibot, tila walang kawala ang mandirigma. Sinabi pa niya, isusumpa ko kayo para dito. Sa kanyang huling lakas ng loob. Matagal na panahon na ang nakalipas, ang mababangas na mandirigma ng Elbaf ang sumakop sa bagong mundo. Napakita ang eksena ng kagubatan na sumisimbolo sa kasaysayan. Isang tauhan ang nagsabi, baguhin natin ang ating plano. Kontake ng Mary Joyce. Mukhang may mahalagang plano silang gustong ipatupad. Isang tauhan, si Gangko, ang nagdeklara. Walang problema, kahit ang kapalit nito ay kamatayan. Tanong ng isang kasamahan. Ito ba ang dapat nating gawin? Ipinakilala ang mga karakter. God's Knight Gangko, isang mandirigmang may kapangyarihang arrow fruit. Mukhang determinado siya sa anumang misyon. Fig-Arland Shamrock, kapitan ng God's Knights, anak ng elder noble ng pamilyang Fig-Arland. Sinabi niya, hindi lahat ng piraso ay nagiging kapaki-pakinabang. Gusto ko sanang ituloy ang plano, pero tila hindi ito magiging mas mabisa. World Government. Ano man ang mangyari, dadalhin namin sila sa impyerno.